Kamusta mga kaibigan sa YouTube? Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa masalimuot na mundo ng politika. At ngayon, pag-aaralan natin ang pinakabagong survey mula sa Pulse Asia tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kalahati ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa impeachment, habang 28% naman ang pabor. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Bakit ganito ang sentimiento ng bayan? At bakit kailangan natin pag-usapan ito ng ilang mga minuto? Dahil mga kaibigan, ang politika ay parang telenovela, puno ng plot twist, drama at mga karakter na hindi mo alam kung hero o kontrabida. Kaya maghanda na dahil ito ay isang malalim, makulay at hindi boring na paglalakbay sa pulso ng bayan. Bago tayo magsimula, i-hit nyo ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang inyong saloobin. At kung gusto nyong suportahan ang ating malalim na pagsusuri, magpadala ng super thanks dahil ang kaalaman ay libre, pero ang kape na nagpapanatili sa akin ng gising, hindi. Tara, simulan na natin. Kaya't heto ang mga numero mga kaibigan, ayon sa Pulse Asia Survey na isinigawa mula May 6 hanggang May 9, 2025, sa 1,200 registered voters, 50% ang hindi sang-ayon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. 28% naman ang pabor at 21% ang hindi makapagdesisyon. Ang margin of error, 2.8%. Ano ibig sabihin nito? Sa madaling salita, ang mga numerong ito ay hindi basta hinuhula-hula sa pamamagitan ng Magic 8 Ball. Siyentipiko ito, mga kaibigan. Pero teka, tignan natin ang trend. Noong March, 51% ang tutol, 18% ang pabor, at 25% ang undecided. Ngayon, bumaba ng 1% ang mga tutol, pero tumaas ng 10% ang mga pabor. Ano ang nangyari sa loob ng 2 buwan? May plot twist ba tayong na-miss o may bagong script sa politika na hindi natin napansin? Halika, pag-usapan natin ito ng mas malalim. Ang pagbabago sa mga numero ay hindi basta random. Ang 10% na pagtaas sa mga sumusuporta sa impeachment ay nagpapakita ng posibleng pagbabago sa persepsyon ng publiko. Pero bakit? Posible bang may kinalaman ito sa mga balitang lumabas kamakailan? Tulad ng mga akusasyon ng maling paggamit ng pondo o ang mga pahayag ni VP Sara na nagdulot ng kontrobersiya, o baka naman ang political machinery ng kanyang mga kalaban ay nagsimula ng magkaroon ng epekto. Pero huwag tayong magmadali sa konklusyon. Ang politika ay parang chess, hindi checkers. Kailangan nating suriin ang bawat galaw. Isang araw, habang nagkakape ako sa isang maliit na kainan sa Quezon City, narinig ko ang dalawang lolo na nagdedebate tungkol kay VP Sara. Sabi ng isa, naku, hindi dapat i-impeach si Inday Sara. Anak yan ni Digong. Sabi naman ng isa, pero lolo, kung may ebidensya ng korupsyon, dapat managot. Parang mini Pulse Age survey ang usapan nila. Pero ito ang punto ang sentimiento ng bayan ay hindi lang numero. Ito ay kwento ng mga Pilipino ng kanilang pag-asa, galit at pagkalito sa politika. At speaking of pagkalito alam niyo ba kung ano ang sinabi ng isang respondent sa Pulse Asia? Hindi ko alam kung sang-ayon ako o hindi. Kasi hindi ko rin alam kung ano ang impeachment. Mga kaibigan, hindi natin sila masisisi. Hindi natin sila masisisi. Ang impeachment ay parang recipe ng adobo. Alam natin na may proseso pero hindi natin sigurado kung anong tamang sangkap ang kailangan para magtagumpay. Para mas maunawaan natin ang survey balikan natin ang konteksto. Noong February 5, 2025, isinampa ng Kamara ang impeachment case laban kay VP Sara na may mahigit 200 lagda mula sa mga kongresista. Ang mga akusasyon, maling paggamit ng pondo sa Office of the Vice President at Department of Education at maging ang di umano'y pagpapakana ng assassination plot laban kay Pangulong Marcos. Oo mga kaibigan, parang script ng isang political thriller. Pero totoo ba ang mga ito o bahagi lang ng mas malaking political chess game? Ang impeachment ay hindi lang legal na proseso, ito ay political na laban. Si VP Sara ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon ay may malakas na suporta sa Mindanao, kung saan 97% ay nagtitiwala pa rin sa kanya. Ayon sa Pulse Asia, pero bakit 50% pa rin ng mga botante sa buong bansa ang tutol sa impeachment?
Posible bang ang suporta kay Sara ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi sa legacy ng kanyang ama? O baka naman ang mga Pilipino ay pagod na sa paulit-ulit na political drama? Ang tanong, sino ang tunay na manlalaro dito? Ang Kamara, ang administrasyon o ang publiko? Isang gabi, habang naglalakad ako sa Davao, napansin ko ang isang malaking tarpaulin na may mukha ni VP Sara at nakasulat, Inday Sara Laban. Sa tabi nito, may grupo ng mga kabataan na nagdidebate. Sabi ng isa, kung wala siyang ginawang mali, bakit kailangan ng impeachment? Sabi naman ng isa, pero kung may ebidensya, dapat siyang magpaliwanag. Mga kaibigan, ito ang tunay na bulso ng bayan. Hindi lang numero kundi emosyon, paniniwala at pag-asa. At alam nyo ba, nung tinanong ng Pulse Asia ang mga respondent kung napanood nila ang balita tungkol sa impeachment, 97% ang nagsabing oo, napanood ko. Pero sigurado ako yung iba sa kanila, ang napanood ay yung viral TikTok ni VP Sara habang kumakanta ng Baby Shark. Mga kaibigan, sa panahon ng social media, minsan mas malakas ang impact ng isang dance challenge kaysa sa isang balita. Ngayon, tignan natin ang breakdown. Ayon sa Rion at Socio-Economic Class, sa Mindanao, ang baluarte ni VP Sara, 97% ang nagtitiwala pa rin sa kanya. At tanging 4% lang ang pabor sa impeachment. Sa Visayas, 47% ang nagtitiwala, pero 24% ang tumutol sa impeachment. Sa Luzon at Metro Manila, mas mataas ang suporta sa impeachment, 34% at 37% ayon sa pagkakasunod-sunod at ayon sa klase. Ang class E, ang pinakamataas, ang pagsalungat sa impeachment sa 56%. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng malinaw na divide sa pagitan ng mga rehiyon sa Mindanao. Sa Mindanao, si VP Sara ay parang superhero. Halos hindi mapakali ang suporta sa kanya. Pero sa Metro Manila, kung saan mas maraming access sa impormasyon at mas malapit na sentro ng politika, mas mataas ang pagsuporta sa impeachment. Anong sinasabi nito? Na ang politika ay hindi one size fits all. Ang naramdaman ng isang taga Davao ay iba sa nararamdaman ng isang taga Quezon City. At ang Class E, na madalas ay pinaka-apektado ng kahirapan, ay mas empatiya kay Sara. Posibleng dahil sa imahe niya bilang pro-poor na leader. Isang araw, sa isang palengke sa Davao, may isang tindera na nagsabi sa akin, kahit anong sabihin ng mga congressman sa Manila, si Inday Sara ang tunay nagmamalasakit sa amin. Pero noong nagpunta ako sa isang coffee shop sa Makati, narinig ko ang isang grupo ng mga empleyado na nagsasabi, kung may ebidensya ng korupsyon, dapat siya managot. Mga kaibigan, ito ang Pilipinas. Isang bansang puno ng magkakaibang kwento, pero iisang layunin, ang katotohanan. Excuse me po. At speaking of katotohanan, alam nyo ba kung bakit mataas ang suporta kay VP Sara sa Mindanao? Dahil doon siya, ang Inday Sara, ang superhero na may kapa ng Duterte legacy. Pero sa Metro Manila, siya ay VP Sara na parang contestant sa isang reality show na kailangan magpaliwanag sa mga hurado. Ngayon, ilagay natin ito sa mas malaking konteksto Ang impeachment ay hindi bago sa Pilipinas. Naalala nyo ba ang impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada noong 2000? O ang impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012? Sa bawat pagkakataon, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, impluensya at publiko. Ang impeachment ni VP Sara ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay laban sa pagitan ng dalawang malalaking pwersa sa politika ngayon, ang Marcos administration at ang Duterte legacy. Ang 50% na tutol sa impeachment ay nagpapakita na ang Duterte brand ay malakas pa rin, lalo na sa Mindanao. Pero ang 28% na pabor ay nagpapakita rin ng administrasyon ay may kakayahang isway ang opinyon ng publiko. Ang tanong, magiging game changer ba ang impeachment na ito sa darating na 2028 election o magiging isa lang itong footnote sa kasaysayan ng politika? Isang gabi habang nanonood ako ng balita, naisip ko, ano kaya ang iniisip ni VP Sara ngayon? Siya ang anak ng isang dating Pangulo na ngayon ay naharap sa sariling legal battle sa ICC. Siya ang dating miyembro ng Marcos Cabinet na ngayon ay nasa kabilang panig ng laban. Mga kaibigan, ang kwento ni Sara Duterte ay parang epiko. May drama, may aksyon, at may plot twist na hindi natin inaasahan. Ang alam nyo kung ang impeachment ay isang pelikula, ang title nito ay Impeachment, The Duterte Saga. Pero ang tanong, sino ang direktor? Si Speaker Romualdez ba o may ibang puppet?
Buster sa likod ng camera. Ngayon, pag-usapan natin ang Senado. Ayon sa Pulse Asia, 35% ng mga botante ang naniniwala na ang Senado ay hindi magiging patas sa pagdinig ng impeachment case, habang 33% ang hindi sigurado. Tanging 21% ang nagsabing magiging patas ang Senado. Anong ibig sabihin nito? Na ang publiko ay may pagdududa sa institusyong dapat sana'y tagapagtaguyod ng hustisya. Ang kawalan ng tiwala sa Senado ay isang malaking issue. Ang impeachment trial ay hindi lang tungkol sa ebidensya, ito ay tungkol sa persepsyon ng publiko. Kung 35% ang naniniwala na hindi magiging patas ang Senado, paano natin masisigurong ang resulta ng trial ay tatanggapin ng bayan? At bakit ganon ang sentimiento? Posible bang dahil sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, kung saan ang mga institusyon ay madalas na apektuhan ng political alliances? Isang araw, habang nagbabasa ako ng comments sa X, may isang netizen na nagsabi, kahit anong gawin ng Senado, alam na natin ang ending. Kung sino ang may kapangyarihan, siya ang panalo. Mga kaibigan, ito ang realidad ng politika natin, ha? Pero bilang mga Pilipino, may kapangyarihan tayong baguhin ang kwento, ha? Sa pamamagitan ng ating boses at boto. At speaking of Senado, alam niyo ba kung ano ang sinasabi ng ibang senador tungkol sa impeachment? Huwag kayong mag-alala, patas kami. Pero pagkatapos, nag-post siya ng selfie kasamang isang kandidato. Mga kaibigan, sa politika, ang selfie ay mas makapangyarihan kaysa sa affidavit. Kaya't ano ang hinintay natin, ha? Ang impeachment trial ay nakatakdang simulan pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa July 2025. Pero ang tanong, anong epekto nito sa hinintay nating midterm elections sa May 12, 2025? At paano ito makakaapekto sa 2028 presidential race, ha? Kung saan si VP Sara ay nangunguna sa mga survey. Ang impeachment case ay hindi lamang tungkol sa ngayon. Ito ay tungkol sa hinaharap. Kung sakaling ma-impeach si VP Sara, magbabago ang political landscape. Ang kanyang mga kaalyado tulad ni na Senators Bongo at Bato de la Rosa ay maaaring makakuha ng simpatsya mula sa mga botante. Pero kung siya ay maabsuelto, maaaring mas lumakas ang Duterte brand. Ang 50% na tutol sa impeachment ay nagpapakita na ang suporta kay Sara ay matatag pa rin. Pero ang 28% na pabor ay isang babala na ang kanyang imahe ay hindi madadapuan gaya noong 2022. Isang umaga, habang nagbabasa ako ng balita, napansin ko ang isang headline, Sara Duterte, top pick for 2028. Pero sa kabilang pahina, may balita tungkol sa impeachment. Ha? Mga kaibigan, ito ang Pilipinas, isang bansang puno ng kontradiksyon, kung saan ang isang leader ay maaaring parehong hinintay at hinintay managot. Ang kwento ni VP Sara ay hindi pa tapos. At kami, ang mga Pilipino, ang magsusulat ng susunod na kabanata. At alam nyo, kung ang politika ay isang laro, si VP Sara ang player na may pinakamaraming lives. Impeachment, ICC, political drama. Pero si Inday Sara, nakatayo pa rin. Parang boss sa isang video game. Kaya't mga kaibigan, ano ang inyong salubin? Sang-ayon ba kayo sa impeachment o tutol? Ano ang tingin ninyo sa hinintay ng politika ng Pilipinas? I-comment nyo yan sa baba. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Kung natuto kayo kahit kaunti, i-hit ang subscribe button at i-on ang notification bell para updated kayo sa ating susunod na deep dive. At syempre, kung gusto nyo suportahan ang ating pagsusuri, magpadala ng super thanks dahil ang kalaman ay walang presyo pero ang wifi bill meron. Hanggang sa susunod mga kaibigan, manatiling matalas, manatiling mulat at huwag kalimutang mag-isip bago mag-click. Salamat at magkita-kita tayo ulit. Subscribe na, like, comment, and share.